Senado nung 13 ng Mayo, nung gabi, at madaling araw kahapon lang yun, no? Madaling araw kahapon, kung saan nagkaputukan at tila tumakas sa protective custody ng Senado si Senator Bato de la Rosa na mayroong warrant of arrest galing sa ICC. At yun ang mahalagang balita na inaanunsyo ko ngayon sa inyong lahat sapagkat kinakailangan kumilos tayo sa bagay na ito. 6-month microphone. Good afternoon po, Isa Umali po from DCWB. Gaano po katagal yung preventive 6 suspension? months. 6 months. And nakausap nyo na rin po ba si Senator Sergeant at Arms Aplaska? Hindi ko pa kinakausap. At pero pinadala ko na ang order sa Senado para matanggap nila kagad sapagkat ang usapang ito ay napakaseryosong usapan. Sa isang opisina na itinatag ng ating saligang batas, ang mga pangyayaring ito ay hindi katanggap-tanggap, lalo-lalo na na siya ay gumaganap bilang Sergeant at Arms at siya pa nagpaputok unang putok ng baril. It's worrisome if we allow this to go unpunished and just ignore it. We cannot ignore something of this magnitude. Sir, good afternoon. Yanes Kapanti of GMA News Online. Sir, yung 6 months preventive suspension without pay, would that be correct? Ano ba yung nakalagay sa atin? Hindi. Preventive suspension, I don't know kung may pay or no pay. No pay. Sir, meron ba siyang, given the preventive suspension, Kasi ano yan can you appeal it? Pwede nga i-appeal yan. Kaya lang nag-iimbestiga tayo, hindi tayo pwede maglagay ng tao na maaaring maka-impluwensya sa mga bagay na kailangan nating mabungkal dito sa Senado. At syempre kaya nga tayo nagpe-preventive suspension para walang undue influence sa investigasyon. Kagaya niyan, yung usap-usapan sa CCTV, narinig natin, may sabina na rin tayong in-issue para ibigay sa atin ang CCTV na Senado nung gabing iyon para makita natin ang buong pangyayari. Sana naman ay walang nawawala na footage sapagkat may mga allegations at mayroong mga nagsasabi baka tinago na yung mga CCTV footage. Sana naman walang cover-up dito. Hi, Sir Camille po from TV. At ano yan, ang investigasyon ito, kasamang lahat, kasamang NBI dito na ating imbestigahan, kasama rito ang OSAA, kasama rin yung mga pulis na nagpunta roon sa lugar na yon para malaman natin ang buong pangyayari mula sa perspektibo ng gobyerno. Overall governance to eh. Ito ay executive department, legislative department, at tayo constitutional body, kinakailangan, ito na ang talagang tungkulin na binibigay sa atin ng saligang batas. Sir, what about Senator Robin Padilla? According to General Aplaska, he was the last person na nakita sa CCTV na kasama po. Kasama yan sa investigasyon. Kasama siyempre si Senator Robin Padilla at hihingi natin ang bersyon ng pangyayari sa lahat. Pati kay Senator Jengo Estrada kasi nga mayroong insinuations na sinabi niya na itago yung CCTV. Kung ano ang tono nun, malalaman natin pag may nawala dyan, baka naman siya mapaghinalaan. Kaya gusto natin magpaliwanag ang lahat. Sir, may tuturing ba na obstruction of justice yung nangyari? Definitely, no? Kaya hindi lang yan obstruction of justice, no? Yung discharge of firearms is disturbing. Yung papaputok ng baril. Nasa loob ka ng building. At yung pinuputukan ay law enforcement. That's so ironic na ang law enforcement, papuputukan mo na warning shot. Ano yun? Siya ba ang ano? Hindi ko alam. Hindi ko naintindihan saan sila nanggagaling sa bagay na yun. But sir, on the part of the NBI, will they also be accountable? Kasi parang ang lumalabas, at least sa version nila is, there was like no communication between what's happening inside the GSIS building and the Senate building.
may... Ando na, may naka-embed naman na may naka-embed doon na reporter. Nakita ko yung footage doon eh. At least we will subpoena the footages of all the networks and all of those who were present in the para naman magkatulungan tayo rito. Para malaman natin lahat. Sir, kailan po effective itong preventive suspension Now, po? now. Effective today. Sir, how about the senators who decided to be with Senator De La Rosa overnight? Kasi yung Ayan, titingnan din natin Hindi yan. ba No? ano yun? Hindi We have ba to we liable have to din sila we have to look for at the whole context. obstruction? Titingnan natin yan sa buong context. No? Kasi nga, parang maraming suspecha ang tao. Kaya natin ginagawa ito para maalay natin ang fears ng tao na magkakaroon ng whitewash o hindi tayo kikilos ang ombudsman sa bagay na to. Siguro tayo lang talaga ang pwedeng kumilos dito ng gusto na walang bias kasi, di ba? Ang problema rito ay may kanya-kanya tayong dahilan sa iba't ibang departamento, pero dito sa ombudsman, ito yung ating tungkulin na malaman at alamin at ipagbunyi sa tao, ipaalam sa tao yung mga pangyayari mula sa ating perspektibo. Sir, last tanong. Sir Joseph po sa GMA. Sir, how are you? Sir, una muna, I just pick up from your point. Sabi niyo po, it's worrisome na pag nilagay natin yung ganung klaseng tao dun sa in that position and in that power. Can we elaborate with reference to... Santo. Yung kanina po, kay Plaska? Apo. Na Hindi, parang kasi very nga, worrisome. worrisome yun. Kasi nga, papuputukan mo law enforcement. Ano siya, mas mataas sa law enforcement? Is he higher than law enforcement? He's supposed to help the Senate maintain the rules of the Senate. Pero para paputukan mo ang law enforcement, ibang usapan yan. Hindi natin tinotolerate yung ganyang behavior. We do not tolerate that. Sir, so technically, the ombudsman is conducting an investigation Yes, into what happened. yes, we already formed a panel. We're actually, buo na ba yung panel natin? We're in the process of forming a panel that will be complete by the end of the day para mag-issue na kami ng subpoenas for next week. As early as next week, sir. As early as next week. Okay. For what possible violations? Marami eh. Di ba? Obstruction, sir? Obstruction of justice yung isa sa pinakamabigat dyan. Failure to maintain public order and safety within Senate premises. Tsaka, Sir, pasok pa yung parang cuddling ng criminal? May ganun ba tayo? yun din. Aiding and abetting a criminal. Or a fugitive from justice. At least 3, sir, no? At least marami yan. Marami tayong makikita ditong gross neglect of duty. Marami yan. You can throw the book at them eh. Kasi unforgivable para sa akin. Mahirap patawarin yung ginawa nilang yon na nagpaputok ng baril sa loob ng premises ng enclosed building. Mas lalong delikado yun. It could have hit somebody. I'm sure yung mga kapatid nyo sa hanap buhay, yung mga kaibigan natin sa media, many of them were shell-shocked by the kind of ruckus caused by the gunfire. Hindi biro yon. Alam nyo, ang na-embed sa utak natin, sa consciousness natin pagka bumuputok ang baril. Wala may gusto nun. Sir, would you like to comment on allegations or insinuations that it's a show na staged? Well, we will find out. That's why we are conducting the investigation. There are allegations na ito ay ginawang moro-moro, scripted. Tingnan natin kung scripted ito. We will find out from the facts as we are able to gather everything properly. Sir, last on the media. So we will ask our friends from media to submit their own affidavits para ma-narrate nila yung pangyayari together with the footages that they took. So parang announcement niyo, sir, considered na parang notice na to? Yes, notice na rin sana yan sa mga kapatid natin sa media. Notice natin sa buong OSAA. Kasi OIC lang naman yan eh. Yung mga OSAA na career, I'm sure, meron din silang sasabihin tungkol dito.